Hi guys! Good morning! It's another day of cooking na naman dito sa aming kusina. So ito na nga yung isda na nanggaling din doon sa Haviki Huacapayca. So ang gagawin ko dito guys is steam lang ito. Nilagyan ko lang siya ng salt and pepper. Tapos yung ginagamit pa rin namin sa pagluluto talaga is yung aming stove top. Tapos ito na pala yung mga asparagus na nanggaling sa Haviki. Hinugasan ko lang yan siya guys. Tapos yung ibang piraso niyan na hindi na talaga maganda is itinapon na talaga namin sa bio waste. So hiwain ko lang to. Tapos gagawa lang ako today ng stir fry na asparagus. Tapos lalagyan ko din siya ng karne na nanggaling din doon sa Haviki Huaca. Tapos meron pa palang mushroom na natira sa ref. Yung last time pa ito na binili namin sa Haviki. So, okay pa naman siya. So, ito na rin yung gagamitin ko. Ihahalo ko na lang din dito sa stir fry na gagawin ko. Napaka gusto talaga namin ng mushroom guys, tsaka ng mga gulay dito sa bahay. Lalo na yung mga asparagus. Kasi, ito yung season na ngayon ng asparagus. And marami rin na rin talaga ang nagtitinda ng asparagus dito. Kasi seasonal lang siya. During springtime lang talaga tumutubo ang asparagus. Dito sa lugar namin, merong isang maliit na farm na nagpapatubo sila or nag-aalaga sila ng mga asparagus. And during late April and May, saka sila nakaka-harvest and binibenta din nila. And it's organic guys. So, kapag nagkaroon ako ng panahon and natsambahan natin na meron na silang mga binibenta na asparagus, pwede nating puntahan para mapakita ko rin sa inyo paano siya tumutubo. Actually, last year, bumili din ako ng asparagus na seedling doon sa Carcainen. Tapos, hindi ko lang siya na-transfer. Baka this year, matatransfer ko na siya kasi tutubo pa naman yun guys kahit na natabunan na yun ng snow. Kasi nga, perennial yung mga asparagus. So, kukunin lang natin yun sa custody tapos ililipat natin dito sa amin para tumubo siya. And meron tayong asparagus na ma-harvest after 2 years. Dahil naubos na nga talaga yung aming tapang kabayo, gumawa na naman ako ng panibago. And yung isda guys, para siyang cream dowry ba yata yan ang tawag niyan sa atin. Pero malambot siya na isda na color white. And hindi naman siya malansa. So nilagyan ko lang siya ng salt and pepper. Ginamit ko rin pala yung mga herbs na nanggaling doon sa Haviki. So, ayan na guys. Nakapagluto na talaga ako ng pagkain namin. This is enough for us for 2.5 days. Kasi lunchtime lang naman kami kumakain dito sa bahay talaga. Kasi sa school, libre ang food for the kids. Si Nico, kapag lunchtime na talaga siya kumakain ng heavy food. So, meron kami ditong rice. Tapos, halos lahat ng ingredients na ginamit ko sa pagluto ng mga ulam namin guys is nanggaling doon sa Haviki Huacapayca. Ito yung isda na niluto ko lang siya through steaming. Nilagyan ko lang siya ng konting salt and pepper. Tapos, ito yung karne na ang galing din doon sa Haviki Huacapayca. Dinagdagan ko lang siya ng mushrooms na nanggaling din doon sa Haviki. Pati yung mga asparagus, yung sibuyas, yung garlic na na-save ko, na nilagyan ko siya ng olive oil, nang galing din yan sa Haviki. Tapos, itong aming tapang kabayo. So, first time kong gumawa ng tapang kabayo, guys. And I'm so proud na nagawa ko siya ng maayos. Salamat naman sa recipe, Sir Rick, yung bago nating Filipino chef dito sa Finland na nag-work ngayon sa Attendo. Sinunod ko lang yung instruction niya. And yung ginamit ko na karne is yung karne ng kabayo. Kasi yun naman ang meron kami ngayon doon sa freezer namin. So yan guys, sobrang sarap niya guys. Hindi siya nakakaumay. Sobrang sarap niya sa kanin. And ito na nga guys, sobrang malaking katipiran ito sa amin. While living here in the countryside, we are just living very simply. The most important is to survive the weather and to survive our daily lives here in the countryside. And I'm so happy na meron talagang Haviki Huacapayca kung saan kami nakakabili ng food for a cheaper price. And busog-lusog with me guys, ani. So yung mga herbs na nilagay ko dyan sa taas guys is galing din yan doon sa Haviki. Para may pa-char-char ek lang yung pagkain guys. Para actually hindi din talaga siya masayang. And also to add taste doon sa pagkain. Sobrang bango ng bahay ko ngayon guys. And I hope you are here
You can share this with us, guys. Magdala kayo ng bahaw kasi baka hindi magkasya yung aming kanin. Magdala na kayo ng bahaw, guys. Kain kayo dito sa amin. Sobrang konti na lang ng snow dito sa amin, guys. As in, spring na talaga. Naririnig ko na yung mga huni ng ibon. And naka-t-shirt na lang ako. Kasi sobrang warm na, guys. Plus 10 degrees na dito sa amin. So, warm na yung feeling para sa amin. Kasi nga, nanggaling kami sa napakahabang and napakalamig na winter, kaya yung pakiramdam namin sa plus 10 degrees after winter is sobrang warm. Anyways, tapos na ako magluto, may pagkain na si Anika and Nico. Next ko naman na gagawin ngayon is pupunta ng hospital para magtrabaho. So tara na guys, punta na tayo ng hospital. Hindi na talaga ako nag-jacket, guys. Nag-t-shirt na lang talaga ako. Kasi yung parking ko dyan lang naman. Tapos, sobrang lapit dun sa door. Tingnan nyo yung baon ko. Galing sa, mga binili natin doon sa 10 euro. Diba? So, ito yung baon ko today sa aking trabaho. So, kakainin ko ito mamaya. Kasi dinner pa ako makakain, guys. Mamaya mga 5 o'clock. Pag nag-dinner na yung mga pasyente ko, yun, magdi-dinner na rin ako by that time. So, pasok muna ako sa trabaho, guys, kasi kailangan natin magbanat ng buto. Nakapag-bihis na ako ng uniform ko, guys. So, paakyat na ako doon sa ward kung saan ako nag-work. Tapos na yung shift ko, guys. So, pauwi na ako ng bahay. Okay naman yung shift ko today. Hindi naman siya ganun na nakakapagod kasi napaka-stable naman ng mga patients ko. So, parang chill lang yung shift ko today. So, uwi na muna ako ng bahay, mag-drive, and hopefully bukas, the same kind of patients, yung calm lang ba. Of course, kahit na hindi calm yung pasyente mo, basta ikaw na nurse, kalmado ka. Rest assured na sa buong shift mo, magiging kalmado din. Meron na namang bagong job offer sa akin, guys. So, pupuntahan ko yun next week. Isa siyang private company na nursing din. Pero it's not in the hospital. Yun yung isang area dito sa Finland na sinasabi ko talaga before na hindi ko siya gagawin. But I wanna try it kasi para makakuha ko ng experience. Maganda na yung iba-ibang field ng nursing ang natrabaho ko para makita ko talaga kung ano yung difference. So, pupuntahan ko yun next week. And of course, i-update ko sa inyo kung ano yung work na yun. Nursing pa rin, pero hindi siya sa hospital na setting. Hi guys! Good morning! Nakaligo na ba mo? Ako wala. Wala pa ako iligo, guys. But anyways, kahit walang ligo, may trabaho na naghihintay sa akin. So, hindi ako papasok ng work today kasi meron akong day off. Isang araw lang naman. However, meron akong pupuntahan kasi may bago na naman tayong trabaho, guys, na rarakitin, di ba? Racket lang ito, guys. Hindi talaga siya yung trabaho talaga na permanent job. Yung permanent job ko talaga is dun talaga sa hospital. Pero dito naman sa Finland, kahit na meron yung permanent job, you can work as many jobs as you can. Pero yung kukunin ko lang naman is keika or yung tinatawag namin dito na part-time lang siya na job. Kung kailan ko lang gusto magtrabaho, yun papasok ako. 11 o'clock ko pa naman imi-meet yung kausap ko, guys. Actually, yung nag-offer sa akin ng trabaho is yung dati kong ka-workmate doon sa Vanta, si Winnie.
Tapos, nag-message siya sa akin, nagtatanong siya na meron ba akong mga kakilala. Sabi ko, pwede ba ako din mag-cake ka dyan? Kasi maganda kasi ang guys, pay. So, mas malaki siya ng konti compare doon sa hospital since it's a private company. Ano naman kasi talaga dito, mas malaki talaga ang pay ng private. However, hindi siya ganun ka-secure compare sa government pa rin na trabaho. Kaya I will always keep my government job doon sa Quezon Sairala or sa Central Hospital dito sa Payat Hame. Kasi mas secured ako doon, lalong-lalo na for family. For me, na merong anak. So, mas maganda yun guys. Kasi kahit mag-absent ako ng mga absent guys, magkasakit ang bata, magkasakit ako, paid pa rin ako. Paid pa rin yung absences mo dito. As long as nag-inform ka na you are sick. Tapos, kung meron kang mapakita na certificate, ayun, free ka din doon. Yun din is paid din yun siya guys. However, sa private, mahirap kasi pag nag-absent ka. Like example for mayroon akong anak guys na kasakit siya, kunwari may ka-fever, flu, ganyan. So 3 days guys ako absent minimum. Tapos hindi yun paid unless na magpapakita ako ng certificate. So, yun. Ang gagawin ko lang naman is cake ka lang siya guys. Isa ito sa mga trabaho dito sa Finland na hindi ko talaga gusto. However, since malaki nga yung bayad, susubukan ko para magkaroon na rin ako ng experience. Yung hahabulin ko na lang din is yung pera, of course, na itagkorta no. Hindi guys, kasi kailangan kasi dito kasi sa Finland, hindi pwede na isa lang ang trabaho mo. Dapat kung isa ang trabaho mo guys, dapat medyo malaki-laki din talaga yung bayad mo. But ito is another opportunity na rin sa akin for my own growth and para sa growth ng ating bulsa. Sana no, mag-growth talaga, tumubo yung bulsa natin guys, no? Yung dumami bagaya ng mushroom sa forest na ngayon guys, nagsisilabasan na sila. May mga mushrooms na tumutubo. Sana ganyan ang pera, no? Pero hindi guys, ang pera guys hindi napupulot, pinaghihirapan natin yan. Kaya dito, kailangan talaga natin na mag-sacrifice talaga. But hindi naman natin ibibigay lahat ng panahon doon sa trabaho lang. We also need to spend time for the family. Yun talaga yung isa sa mga pinaka-importante. So ngayon, pupunta ako muna ng city kasi meron akong kukunin ng mga gamit na mine ko guys. Nag-mine din ako doon sa Roscalava. Hindi para sa akin. Kung para man sa akin, okay lang. Pero most of it, na makukuha ko ng mga gamit guys doon sa Roscalava, ipamimigay ko doon sa mga students. Yung mga gamit na makukuha ko or minine ko doon sa nag-mine ako nga doon sa Roscalava guys, or yung mga patapon na gamit nga dito sa Finland. For free lang yun. Nag-mine ako doon guys, tapos sabi ko na kukunin ko today. So binigyan niya na ako ng address, so kukunin ko na lang yung gamit doon. And yung mga gamit na makukolekta ko, ipamibigay ko din of course, kasi nagbabawas nga din talaga ako ng gamit sa bahay guys. Ayoko na sobrang maraming gamit. Gusto ko yung hanay lang kasi guys, tapulan dyan kay ko guys. Wala ko masyadong time na maglinis. Ayoko nang, pagdating ko ng bahay, marami ako makikita mga anik-anik. Ayoko ng mga ganyan guys. Kaya yung mga gamit na makukuha natin, ipamimigay natin din sa mga students or yung sa mga bagong salta dito sa Finland. Para at least meron silang mga gamit na pwede nilang magamit. So tara na! Tama na natong yo-yo. Alis na tayo. So andito na ako guys sa Kumpakapo. Mga houses dito guys is housing siya ng Lahti City. So government houses ito dito. And I think yung rent dito guys is mas cheaper siya compared sa mga private. Sa 4D yun eh. So dito. So i-message ko lang yung kausap ko. Saan ba banda dito? Guys, spring na talaga dito. Dito sa Finland guys, kapag pa summer na, yung mga parks sa mga city na apartments, naglalagay sila ng mga swings. Kapag winter kasi, tinatanggal nila yan para hindi siya masira. And usually kapag meron silang mga bagong equipments, yung binabalik na nila dyan. Tapos yung mga swings din na yan guys, since metal yung mga nila, para hindi siya makuan sa snow ba, matabunan gani. Kaya tinatanggal nila, tapos binabalik lang din nila kapag springtime na. Anyways, nakuha ko na pala yung item na minine ko doon sa Roscalava. Actually guys, ito is mga hangers lang ito. But, you know what? There was a reason na nagpunta ako dito.
Kasi, alam nyo, yung nag-post nito guys, napaka-sad niya. So, yung mga hangers na nakuha ko guys, bibigay ko yan doon kina Carlos or kay Elisa o kaya kay Chef. Depende kung sino sa kanila yung may gusto ng hangers. But yun nga, I think there was a greater purpose na nagpunta ako dito. And na-meet ko yung pinagkunan ko ng hangers guys. Kasi nag-share siya na, kasi sinabi ko kasi sa kanya na itong mga gamit na to is, or itong mga hangers na to, hindi siya para sa akin. Kinuha ko lang in behalf dun sa mga students na gusto ko sanang tulungan para magkaroon sila ng mga gamit. Sabi niya, okay. Sabi niya na natutuwa daw siya na meron daw kumuha kasi hindi niya daw alam kung saan na itatapon yung mga gamit niya na yan. Tapos sa weekend daw, maglilipat na siya ng bahay. So, sabi niya, tapos yun lang, parang random lang ba, nag-share siya guys na namatay daw pala yung husband niya last year, October, tapos 6 months na daw siyang umiiyak. Parang naano ako na, oh, God has a greater purpose, bakit ako nagpunta dito? At least na meron siyang nakausap, nakapag-ventilate siya guys ng feelings niya. Sometimes kasi, hindi naman natin kasi kailangan talaga ng gamot, hindi natin kailangan ng hospitalization. Kahit yung mga nasa hospital guys na naghihingalo na and papunta ng mamatay, sometimes they don't need anymore those painkillers. What they need is a person to listen. What they need is yung tao na makikinig sa kanila, yung pwede nilang makausap. Yun yung isa sa mga pinaka-importanting ma-receive ng isang tao guys na nag-undergo ng different kinds of stages in grieving. Na-touch talaga ako sa story niya, but it's a good thing that she believes in God. Sabi ko, dito kasi sa Finland guys, kapag before ka magsabi ng God bless you, magtatanong ka muna, do you believe? Or naniniwala ka ba sa Diyos? Kasi guys, marami dito sa Finland ang hindi naniniwala. So, sinanong ko siya na, do you believe in God? Tapos sabi niya, yes, of course. Sabi ko sa kanya, God will heal the rest of it. Just don't worry. And just remember to smile every day. Tapos yun guys, umiyak na siya guys. As in, bumuhos talaga yung luha niya guys. Na-touch talaga ako. Tapos winish back niya rin ako guys na sana makaya ko daw sa trabaho ko guys. Kasi nga, everyday talaga, ganun talaga yung mga situation na nakikita ko sa hospital. Iba't ibang feelings talaga guys. And minsan, nag-uumapaw siya guys. And minsan, hindi ko na siya kayang dalhin. And napapaiyak na lang talaga ako. Like yesterday, my shift, it was a very hard shift for me. Because I have a few workmates na napaka-stressful talaga nilang kasama. Hindi ko maintindihan bakit sila ganun. Maybe they are also going through different challenges sa mga buhay nila. But umuwi ako ng bahay guys na umiiyak ako. Tapos of course kay Nico ko siya na-unload. And I'm just so blessed na si Nico guys. Nakikinig siya sa akin ng mga tawag niyan, hauko ang tawag namin guys, yung pag nag-vent out kami ng mga feelings ba. But yeah, lahat talaga ng bagay sa mundo no may purpose. So you should be very careful with what you say. You should be very careful kung paano ka makipagtrato sa bawat tao kasi hindi mo alam yung mga pinagdadaanan ng bawat tao talaga. Haloy, nagdrama-drama naman ko dariya naman sa manin taon ni. Anyways guys, bago pa ako magdrama dito kasi sa sobrang dami ng emotions na na-receive ko today, I'm still feeling happy and blessed na I'm able to understand things. Yun na lang yung the best feeling na masasabi ko ngayon. So pupunta na ako ngayon guys doon sa friend ko kasi 11 o'clock kami magkikita para mapakita ko na sa kanya yung mga certificates ko for formal chuchu lang. Tapos magbibigay na siya sa akin ng schedule. Of course, i-align ko siya sa schedule ko kung kailan ako pwede na mag-work doon sa company niya. So, it was just a quick meeting guys. And na-meet ko na si Winnie and pinakita ko na sa kanya yung mga documents ko sa school. Hindi ko lang mahanap yung aking lake lupa na papers. Kasi ginamit ko yun last time doon sa Attendo. So, isi-send ko na lang sa kanya. And right away, mag-start na ko sa Wednesday. Mag-return demonstration na kaagad guys. Isang araw lang daw. Tapos,
sabi niya, napaka-calm naman daw ng mga clients nila ngayon. Kaya, sabi niya, there's a lot of time to chat with them. And yun ang gusto ko guys, makipag-usap ng mga matatanda. Sarap kasi silang kausap guys. Balik na naman tayo dito sa Patina guys. Ito yung Keratus Quezcos dito sa May Lahati or yung recycling center. So, titingin lang ako dito ng mga gamit na pwede kong bilihin. Tingnan nyo, ang ganda na naman ng mga ano nila oh. Sets nila oh, naka-blue siya lahat. Wow. Ang ganda oh. Wow, tag 1 euro lang siya guys oh, color blue. Ang ganda naman ito eh. Tag 1 euro lang siya. Nice siya guys. Gahanap kasi ako ng pang chop-chop ng mga ano guys ba, yung garlic nga, yung machine or something, yung para mas mabilis. Kakapagod kasi minsan na mag chop-chop na ano, manual babay kutsilyo. Pero okay lang naman. Pero meron tayong makita dito, di mabuti, di ba? Marami talaga sila mga anik-anik dito ba. May nakita akong t-shirt dito guys, oh. Yan oh, super dry Osaka. Bibilhin ko to. Bilhin natin? Tatanong pa ba? T-shirt kasi siya guys, oh, Osaka super dry. Mahal kaya yung mga super dry na damit. So ito is kano to? 8 euros lang siya guys. Bibilhin ko to. May na lang ni pang t-shirt, diba? Dami talaga mga anik-anik dito guys. May mga bago na naman akong nakita ba na hindi ko siya nakita before. Ito mga ramikans. Ang cute lang ba? Tag 2 euro lang siya guys. Ang cute na mga clock oh. Bago na naman ito. Tsaka ito oh, parang antique ba? Maganda siya. Tingnan nyo tong chair na to guys. Tag 35 euro siya. Sobrang ganda. Pero isa lang. Maganda yung ilagay sa mga corner spot sa bahay ba? Pero wala akong paglalagay yun guys. Ganito tayo bibili ng mga ganyan. Tingnan itong chair na to guys. So yan ang maganda. 25 lang. Tag 25 lang siya. Ang cute ng mga anik-anik nila for kids. So meron ding toys. Ang dami talagang gamit guys. Actually nagpunta ako dito na ano lang. Wala talaga akong purpose na yung purpose. Naisip ko lang. Pero wala akong nakita nung pang chopper para sa garlic. Next time, pag may nakita ako guys, yung bibili tayo. For now, wala. So, ang nakita ko tuloy is itong t-shirt. Bibilhin ko to kasi super dry. Mahal yung super dry guys, branded. So, laman ako pambili kapag original talaga na branded yung nanggaling sa store. Dito lang tayo sa okay mamimili, diba? So, meron sila ditong basket guys or itong cart na yung mga damit mo na hindi mo na kailangan, pwede mo siyang i-recycle dito, i-donate siya dito. Tapos, pag na-donate mo yung mga damit mo dyan guys, syempre pipilian nila yon and ibebenta nila. Tapos yung ibang mga gamit na hindi naman nila ibebenta is ilalagay nila doon sa another box na saota or yung free to take.